Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, nandito tayo sa napakagandang Cesarea Maritima, isa sa mga pinakamagagandang lugar sa buong lupain ng Israel. Pero dito rin nanirahan ang ilan sa mga pinakakilabot na lalaki sa kasaysayan ng Biblia. Sabay-sabay nating tuklasin ang palasyo ni Haring Herodes. Titingnan natin kung saan nanirahan si Poncio Pilato at papasok tayo sa bagong tuklas na kulungan ni Pablo upang malaman kung ano ang ginawa niya sa ilalim ng lungsod na ito. At para gawin ang maganda at nakakatakot na pakikipagsapalaran na ito ngayong araw, may espesyal tayong panauhin. Kaya lahat ay bumati ng Shalom. Ang aking ama, si Jorge. Salamat Aline, shalom sa lahat. Isang karangalan na makasama ka muli. Kaya, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Cesarea Maritima. Itinayo ito mahigit 2,000 taon nang nakalipas. Kaunti lang higit sa 2,000 taon na ang nakaraan ni Haring Herodes ang Dakila. Tama, ang Dakila ay medyo kakaibang pangalan para tawagin ang isang taong napakabrutal. Ang kasaysayan ni Herodes ay puno ng pagpatay, hindi lang sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili niyang pamilya. Naalala natin ang kwento sa Biblia noong ipinanganak si Jesus sa Bethlehem at iniutos ni Herodes na patayin ang lahat ng batang lalaki sa lugar na iyon. Pero may mga kwento rin tungkol kay Herodes na napatunayang pinatay niya ang ilan sa kanyang pamilya. Pinatay niya ang 2 niyang anak, ang kanyang asawa, at pagkatapos pati ang kanyang binan. Ibig sabihin, isa talaga siyang malupit at mabagsik na tao at siya ang nagtatag ng magandang lungsod na ito. At itinayo ni Herodes ang lugar na ito bilang isang lungsod ng mga pagano na ang layunin ay gawing Cesarea bilang sentro ng idolatria sa lupain ng Israel. At makikikita natin ito ng napakalinaw sa pamamagitan ng arkeolohiya ng lungsod na ito. Pinuno ni Herodes ang buong lungsod ng mga estatwa na mga imahe ng pagsamba. At tingnan ninyo, halimbawa, ang laki ng paang ito, kaya maiisip lang natin kung gaano kalaki talaga ang orihinal na estatwa. At hindi lang na estatwa, nagpatayo rin siya rito ng mga paganong templo. Ang pangunahing paganong templo sa Cesarea ay itinayo bilang parangal kay Diyos sa Roma at kay Augusto. At ang buong buhay sa Cesarea, pati na ang araw-araw nilang gawain, ay umiikot sa pamumuhay Romano at sa paganismo. Hindi lang sa literal na idolatra, kundi nagtayo rin dito si Herodes ng mga teatro na may mga palabas na pagano at mga lugar para sa karera ng karwahe. Mayroon ding mga laban ng mga gladiator dito, mga paliguan, mga taong ganap na hubad. At ngayon, gusto kong dalhin kayo upang makilala ang sentro ni Herodes sa Cesarea na siyang kanyang palasyo. At dito, sa tabing dagat ng dagat Mediteraneo, itinayo ni Haring Herodes ang kanyang palasyo para sa bakasyon. Oo nga, ang pangunahing palasyo kung saan talaga naninirahan si Haring Herodes ay nasa kabisera sa Jerusalem. Pero natayo pa siya ng isa pang palasyo dito. Sa katunayan, may mga nakasulat tayong tala na ito ang paboritong lugar ni Herodes para tumira. Kaya tulad ngayon, kung paano may mga taong may bahay sa tabing dagat, noon si Haring Herodes ay may napakalaking palasyo na may maraming palapag dito sa tabi ng dagat. At papasok tayo rito. Mga kaibigan, tingnan ninyo. Malinaw at magandang lugar na pinili ni Herodes para sa kanyang palasyo. At tingnan ninyo, sa palasyo ay merong pool dito at sa gitna may isla na may estatwang pagano. At tingnan ninyo itong mga mosaic na napreserba at napakaluhong-luho noong panahon na yon.
At ang pribadong palasyong ito ay may 2 palapag. Ang nakikita natin ay basta mga labi na lamang na natira mula sa ibabang palapag. Ngunit taglay nito ang lahat ng karangyaan noon. Ngunit may nangyari. Ilang taon matapos ang pagkamatay ni Haring Herodes, ang mga namuno sa Judea ay mga paganong Romano. At ngayon, isang paganong Romano, saan mo sa tingin gusto niyang mamuno? O ang nangyari nung taong 6 pagkaraan ni Kristo, isipin mo kung gaano katagal. Inilipat ng mga Romano ang kabisera mula Jerusalem sa Caesarea. Tama, para sa mga hindi nakakaalam, ang Caesarea, sa loob ng maraming siglo, ang naging kabisera ng Judea at pagkatapos ay naging kabisera rin ng buong Israel. At ang palasyong ito, particular, ay hindi na lang basta isang palasyo ng bakasyon ng mga hari, kundi naging punong tanggapan na ng pamahalaan. At dito rin nanirahan ng isa pang malupit na lalaki. At yan ang gusto kong ipakita sa inyo. Tara na! Tara na! Isa sa mga Romanong gobernador na nanirahan dito ay tinawag na Poncio Pilato. At kilalang-kilala natin siya dahil na rin sa Biblia, dahil siya ang lalaking humatol at nagparusa kay Jesus ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Si Poncio Pilato ay literal na nanirahan sa palasyong ito, sa mismong lugar na nilalakaran natin ngayon. At pinatutunayan ito ng arkeolohiya dahil sa mga paghuhukay sa lugar na ito dito sa Caesarea, natagpuan ang batong ito. Ang orihinal ay napakahalaga, kaya ito ay iningatan sa loob ng Museo ng Israel. Pero makikita natin dito ang isang replika ng batong natagpuan. At nakasulat dito ang sumusunod: Tiberium, Poncio Pilato, Prefectus Judae. Ibig sabihin nito, ang Tiberio ay itinayo ni Poncio Pilato. Ang prefect, ibig sabihin, ang gobernador ng Judea. At eksaktong yon ang alam natin mula sa Biblia. Si Poncio Pilato ay nanirahan dito at siya ang gobernador ng buong reyon ng Judea. At sa pagkakataong ito, sinasabi dito na siya ang napatayo ng Tiberio. Ano ang Tiberio? Wala talaga kaming idea. Sa pangalan pa lang, naiintindihan natin na isa itong gusali dito sa Caesarea bilang parangal kay Tiberio, na siya noon ang Caesar ng Roma. Pero ang mismong gusali ay hindi natin alam kung alin iyon. At ang talagang mahalaga ay dito sa palasyong nilalakaran natin ngayon, namuhay sa ilang bahagi ng kanyang buhay, ang malupit na hari na si Herodes, ang dakila, at pati na rin ang malupit na si Poncio Pilato. Salamat, Daddy. Nakatira ako sa Jerusalem. Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada, bato at lupa kung saan naglakad si Haring David. Hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagip ng mga arkeologo noong dekada 90 sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito. Pero higit pa ron, napakalalim ng kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon. Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano habang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa description sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video. Pero hindi lang masasamang tao ang dumaan sa palasyong ito. Nandito rin si Paulo. Pero ang kwento niya sa lugar na ito, sa totoo lang, ay nagsimula sa malayong lugar mula rito. Nung naglalakbay si Paulo bilang misyonero, sa loob ng maraming taon ay naglalakbay siya mula bansa sa bansa, mula lungsod sa lungsod, nangangaral ng ebanghelyo.
Ngunit pagkatapos ng ilang taon, naramdaman niyang dapat siyang pumunta sa Jerusalem. Pero alam niya na kapag pumunta siya, siya ay uusigin. Pero kahit alam niya yon, nagpasya pa rin siyang maglakbay papuntang Jerusalem. At pagkatapos ng isang marahas na kaguluhan sa templo, siya ay inaresto ng mga Romano. Ang mga Romano ay tama lang na inaresto si Paulo kahit sa simula para tulungan siya. Dahil alam nilang siya ay isang mamamayang Romano. At si Paulo ay inaresto at dinala sa kuta ng Antonia na siya ring eksaktong lugar kung saan nilitis at hinatulan si Jesus ni Poncio Pilato. Ngunit ang pagkakakulong ni Paulo ay hindi nagtapos sa kanyang mga problema, kundi simula pa lamang. Sapagkat sa sandaling iyon, may grupo ng 40 lalaki na nagsama-sama upang planuhin ang pagpatay kay Paulo. At dahil dito, inilipat ng mga Romano si Paulo papuntang Caesarea sa kalagitnaan ng gabi na sinamahan ng 400 at 70 sundalo bilang eskorta. At kinaumagahan, dumating sila sa Caesarea at dinala si Paulo sa punong tanggapan ng pamahalaan. Na saan ito matatagpuan? Eksakto dito sa palasyo, gaya ng sinabi natin. Pero mas partikular, dinala siya sa silid na ito na tinatawag na pretoryo, ang silid ng paglilitis. At dito nagtagpo sina Paulo at ang Romanong gobernador noon si Felix. At ang naging desisyon ni Felix ay panatilihin si Paulo sa kulungan. At nakasulat sa Biblia na iniutos ni Felix na ikulong siya sa pretoryo ni Herodes. At ito mismo ang pretoryo at alam natin na ito ay itinayo ni Haring Herodes, ang dakila, ilang dekada bago iyon. Ngunit, saan na ba eksaktong nakakulong si Pablo? Sa loob ng maraming taon, walang nakakaalam. Bilang matagal ng gabay sa Israel, madalas na rin akong sumama sa mga grupo sa Caesarea at naalala kong sinasabi ko sa kanila, dito ang lugar ng pretoryo. At masasabi ko sa inyo na ang pagkakakulong ni Pablo ay dapat dito, malapit, gaya ng nakasaad sa Biblia. Pero hindi namin alam kung saan eksakto ito. Alam lang namin, dapat malapit ito. Hanggang sa kamakailan lang, may mga bagong paghuhukay na arkeolikal na nabunyag ng isang kamanghamanghang bagay na dito mismo sa ilalim sa mga silid sa ilalim ng palasyong ito, mayroong isang kulungan. Kaya natagpuan ang kulungan ni Paulo at ito ay tumutugma sa pagkakalarawan sa Biblia. Ibig sabihin, katabi ng pretoryo, doon nakakulong si Paulo. At ngayon, papasok tayo at kikilalanin natin ang kulungan ni Paulo. Gusto kong tumingin kayo dito sa likod, sa buong lugar na ito kung saan naroon ang mga halige. Ito ang palasyo, ang punong tanggapan ng pamahalaan. Doon din sa tabi ay ang lugar na pinanggalingan natin na siyang pretoryo. At dito mismo, sa tabi natin, may mga hagdang pababa sa simula ng lagusan na dumaraan sa ilalim ng palasyo. Tama, at umabot ito hanggang sa kulungan, ang kulungan ni Pablo. Alin, habang nagsasalita ka, naisip ko kung ilang beses na rin ako nakapunta dito sa Caesarea Maritima, di ba? Hindi na mabilang ang mga pagpunta ko rito at ang ilan ay nitong mga nakaraan lang. Pero namamanga ako kung paano laging may bagong impormasyon at kumpirmasyon ang mga paghuhukay ng arkeologo tulad ng pupuntahan natin ngayon. Ibig sabihin, naalala mo ang lugar na to. Nang wala pang paghuhukay. Diba? Eksakto, sinusubaybayan namin. Pumunta kami rito maraming taon na ang nakalipas. Noong sinasabi namin, alam namin na dito sa lugar na ito, pero hindi pa namin alam ng eksakto. Pagkatapos, nakita namin na may mga paghuhukay na nangyayari. Pero noong ginagawa ang mga paghuhukay, hindi nila sinasabi kung ano yon. At ngayon talaga, kamakailan lang, opisyal nang binuksan ang lugar na ito at naging bukas na para sa publiko. Dahil dito, may papakita namin ito sa inyo ng ganito. Sige, tara na. Tara na mga kaibigan.
Interesante ang lugar na ito dahil makikita mo rito ang mga guho noong itinayo ito. Tingnan ninyo ang gypsum ito. Ito noon ay parang isang sisterna, pero kalaunan ay ginawang isang malaking bilangguan. Ang lugar na ito ay may kapasidad para sa 12-12 ng mga bilanggo. Mas malaki pa ito kaysa sa nakikita natin dito dahil ang orihinal na hugis ng bilangguan ay parang letrang T. Ang unang bahagi na ito ay kung nasaan tayo ngayon at dito ay mayroong pagsisikip. Makikita ninyo na mas makitid ang bahaging ito at mula rito ay may 2 pang pakpak na lumalabas, isa sa bawat gilid. Pero ang bahaging ito ay hindi pa nahuhukay. Lumapit kayo dito. Makikita ninyo na literal, puno pa ito ng lupa. Kaya sa hinaharap, kung loloobin ng Diyos, darating din ang mga arkeologo para alisin ang harang na ito na pansamantala lang at ipagpapatuloy ang paghuhukay at ibubunyag ang pagiging komplikado, ibubunyag ang kabuuan ng lugar na ito. Pero ngayon, wala nang duda. Nasa loob talaga tayo ng kulungan ni Paulo. At dito siya nanatili, hindi hihigit o kukulangin, kundi 2 taon. At meron din kaming mga tala na iba pang mga tao na nakulong dito. Dayari na inskripsyon na isang babaeng Kristiyanang bilanggo kung saan nakasulat, Panginoong Jesus, tulungan mo si Procopia, na siyang pangalan niya. Kakaiba ang kulungan ito dahil pansamantala lang hindi ba? Dito sa itaas ginaganap ang paglilitis at pansamantalang nakakulong ang mga tao hanggang sa paglilitis. At ayon sa hatol sa paglilitis, maaari silang matulan. Nang kamatayan o matagalang pagkakakulong sa ibang lugar, palalayay. Iyan ang saklaw ng mga posibilidad gaya pa rin ngayon. Tama. Ang ideya ng kulungang ito ay hindi para pagsilbihan ng mga tao ang sentensyang tumatagal ng maraming taon dito, gaya ng kay Paulo, lalo na't katabi lang natin ang kompleks ng pamahalaan. Ayaw nilang magkaroon ng napakaraming bilanggo sa ilalim mismo ng mga paa ng gobernador. Mas praktikal na dalhin muna ang tao dito, litisin siya, at pagkatapos ay dalhin siya sa kanyang patutunguhan depende sa resulta ng paglilitis. Palaging may mga bilanggo na pumapasok at lumalabas sa lugar na ito. At ang mga sundalo at mga bilanggo ay nakikita si Paulo dito sa loob ng 2 taon. Maaring iniisip nila na si Paulo ay basta na lang nakalimutan dito. Pero ang alam ni Paulo ay mangyayari ang lahat ng ito ayon sa plano ng Diyos. At si Paulo ay ilang beses na nakulong sa kanyang paglalakbay sa Filipos, sa Jerusalem, sa Cesarea, at sa huli sa Roma. At mula mismo sa loob ng bilangguan, si Paulo ay sumulat ng ilan sa kanyang mga epistola. Makikita rin natin ito na nasasalamin sa mga sinusulat niya sa kanyang mga liham. Ako, si Paulo, ang sumusulat ng pabating ito sa aking sariling kamay. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Naway sumainyo ang biyaya. Ipanalangin din ninyo ako upang kapag ako'y nagsalita, ipagkaloob sa akin ang mensahe upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Ebanghelyo na dahil dito ako'y isang embahador na nakakadena. Nais ko ring ipabatid sa inyo mga kapatid na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong pa nga sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Kaya't nalaman ng buong Pretorianong Guardia at ng lahat ng iba pa na ako'y nakakulong dahil kay Kristo. At may posibilidad na ang ilan sa mga liham na ito ay naisulat mula mismo sa loob ng kulungang ito. Una, dahil alam natin na nagkaroon siya ng oras, 2 taon siyang nakakulong dito. At pangalawa, kahit nasa loob siya ng kulungan, mayroon din siyang ilang kalayaan. At inyutos ni Felix sa Centurion na panatilingin si Paulo sa kulungan. Ngunit bigyan siya ng kaunting kalayaan at payagan ang kanyang mga kaibigan na maglingkod sa kanya. At ang mga bisitang ito ang maaaring magdala sa kanya ng mga materyales na kailangan niya
para sumulat ng mga liham. Siyempre, ang mga pergamino at tinta ay hindi madaling makuha noong panahon na yon, hindi tulad ngayon. Kaya ang mga bisita ang maaaring magdala ng mga kailangan niya para sumulat ng mga liham. At pagkatapos ay kunin din ang mga liham na ito at magsilbing mga mensahero na magdadala ng mga liham na ito patungo sa mga komunidad ng Kristiyano kung saan ito nakalaan. Ang alam natin ay karamihan sa mga liham ay naisulat habang siya ay nakakulong sa Roma. Gayunpaman, may posibilidad na ang ilan sa mga liham na ito ay naisulat dito mismo kung saan tayo naroroon ngayon sa bilangguan ng Cesarea. Pagkatapos ng 2 taon sa bilangguang ito, umapela si Paulo kay Caesar dahil bilang isang mamamayang Romano, karapatan niyang malitis sa harap ni Caesar. At mula rito, umalis siya papuntang Roma. Si Paulo ay nagsimula ng kanyang huling paglalakbay bilang misyonero. Ngunit sa pagkakataong ito bilang isang bilanggo. At hindi na muling nakatapak si Paulo sa lupain ng Israel dahil natapos ang kanyang buhay na pinatay sa Roma. Ang Caesarea ay isang lungsod ng mga sukdulan. Sa labas, makikita natin ang kagandahan. Ngunit kapag pinag-aralan natin ito ng mas malalim, makikita rin natin ang pagiging komplikado ng mga kwento nito. Ngayon, pag-uusapan natin ang pagdurusa ni Paulo sa lungsod na ito. Pero maaari rin nating alalahanin na ilang taon bago nito, ang Caesarea ang lugar kung saan binutismuhan ni Pedro ang unang hentil, ang senturyon na si Cornelio, at binuksan niya ang mga pintuan ng Ebanghelyo para sa lahat ng mga bansa. At ito ang nagbigay daan sa mga misyonaryong paglalakbay ni Pablo at pati na rin sa kanya mga liham sa iba't ibang mga simbahan at mga tao. O mga kaibigan, sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayon. Huwag ninyo kalimutan pakiusap na mag-like para suportahan ang anak kong si Alin. Sana nagustuhan ninyo ang video ngayon. Kita ulit sa susunod na linggo. Salamat, Tatay! Walang anuman.